Nag-uumpisa pa lang ang partnership ng Pilipinas at Japan. Sinisiraan na agad ng Makabayan Black. Kutsera, matindi-tindi tong propaganda na gusto nilang palabasin. At nilalabas pa nila, ito yung nakakabwisit gumagamit pa sila ulit ng isang marginalized group. Nakakainis, nakakabwisit sa totoo lang nakakabwisit. Ito, basahin natin yung balita mga kutsero. Ito kasi yun. So kahapon nga mga kutsero, nagkaroon tayo ng magandang balita. Kahapon, nagkita na si Presidente Bongbong Marcos at si Prime Minister Kishida at nagkaroon po tayo ng maraming security agreements. Actually, marami tayong agreements kahapon. No? Hindi lang po sa security, meron sa mining, tourism, etc. etc. Marami tayong napagkasunduan with Japan kahapon. One of the primary things na, actually, ito naman talaga yung pinakapunto ng pagbisita ni Prime Minister Kishida ay yung sa Security Alliance. O yung RAA na tinatawag. So ito sinabi, Japan teams up with Philippines, United States to protect South China Sea. O yan ang sinabi ni Prime Minister Kishida. Kanina ito sa speech niya. Sabi, Japanese Prime Minister Fumio Kishida on Saturday underscored the importance of maintaining and strengthening a free and open international order based on rule of law. Tama naman si Prime Minister dyan. Multi-layered cooperation among allies and like-minded countries is crucial, added Kishida in a speech before the joint session of the House of Representatives. Kasi kanina nag-speech siya doon sa Kongreso kanina. Kishida said he, President Ferdinand Marcos Jr. and U.S. Vice President Kamala Harris exchanged views on the South China Sea issue and confirmed the need to enhance cooperation. Yun. So nag-usap-usap na sila at nag-agree na sila na magkakaroon tayo ng cooperation with Japan regarding the management of the West Philippine Sea. Lalo-lalo na alam natin na nagkakagulo talaga dyan between the Philippines and China. At nag-escalate nga itong si China ng mga kalokohan niya dyan sa West Philippine Sea. So sabi, in the South China Sea, the trilateral cooperations to protect the freedom of the sea is underway. In addition to the participation of Japan's self-defense forces in the joint U.S.-Philippines exercises held last month, the first joint exercise by the Coast Guard agencies of the three countries was held in June this year. Through these efforts, let us protect the maritime order which is governed by laws and rules, not by force. Alam naman natin na sa Japan, meron din silang problema dyan. Yung Senkaku Islands ay kiniklaim naman ng China na kanila. So, kaya may issue din sila sa Japan. Pero bago tayo magpatuloy sa ating topic ngayong gabi, nais ko po muna magpasalamat sa mga kaibigan natin sa Sendwave. Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede nyo po gamitin si Sendwave para magpadala ng inyong mga remittances, mga kotsero. Wala pong remittance fees yan. At kung gagamitin po si Sendwave, mga kotsero, ang gawin nyo lang ay i-download ang Sendwave app, gawa kayo ng account, ilagay nyo ba ang account details nyo dyan, at pwede na po kayo magpadala sa GCash, Cash Pickup at iba't ibang mga bangko rin sa Pilipinas. At sa inyo pong unang padala, mga kotsero, ay makakuha pa kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya mga kotsero, gamitin na po si Sendwave for all of your remittance needs. Yun, game. Habang naandyan sa Kongreso si Prime Minister Kishida, nag-rally ang mga miyembro ng mga makakaliwang grupo. Ito yung rally nila kanina. Ayan. No to Philippine-Japan Military Access Agreement. Diba? Hindi pa nag-uumpisa, sinasabotahe na. Adiri kayo, mga aktivista kayo. Diyos ko. Ilang grupo nagsagawa ng kilos protesta kontra PH Japan Reciprocal Access Agreement. Okay. Ano po ba itong Reciprocal Access Agreement? Ito po, mga kotsero, ay parang VFA. So, Visiting Forces Agreement din siya, but with Japan. Kaya reciprocal access. Ibig sabihin, ang military natin, being reciprocal, pwede rin pumunta ng Japan. Kasi reciprocal access nga And the other way around. So, ito ngayon na nangyayari. Kanina, nag-rally nga sila dyan. Ang sabi ng bayan
iginiit ng bagong alyansang makabayan o bayan nitong Sabado na makadaragdag lamang ang RAA sa already volatile mix of military forces. Ayaw nyo talaga ng no? Nang merong tumutulong sa Pilipinas, no? Lalo't sundalo, no? Kasi gusto nyo, lalo kayong hindi makakaahon. Lalo kasi hindi makakaahon ng CPP, NPA, NDF kung maraming sundalo sa Pilipinas. Sabi, while appearing to counter China's aggressive action in the West Philippine Sea, placing Japanese military troops, facilities, and equipment in the Philippines on a semi-permanent or permanent basis might actually do the opposite. Justify even more military actions from China. O sinasabi nitong bayan, baka hindi pa makatulong yan. Baka lalo lang magalit ang China. The never-ending escalation puts the Philippines right smack in the middle of an arms race between China and on the one side and the US and Japan, Australia on the other. Yun. Ito pa sinabi niyo ito naman yung Franz Castro, si Frank Castro, tsaka si Arlene Brosas. Sabi nitong dalawang pekeng kongresista na to. Fear of abuse. 2 lawmakers oppose Philippines-Japan security deal. Anong sinabi ni Frank Castro? Ano sabi niya? Hindi pa nga humihingi ng tawad ang Japan sa kanilang mga pang-aabuso noong World War sa mga comfort women. Ay ito naman sila at planong papuntahin ang kanilang militar sa bansa. Nandamay pa kayo. Antitigas ng mga mukha nyo. Antitigas talaga, promise. Nananahimik eh. Tapos sabi pa ni Frank Castro, this is just one of the reasons why we oppose the proposed Philippine-Japan Security Agreement. Our country is becoming a military training ground for industrialized nations, while at the same time endangering our population, and they are just giving us scraps of their military hardware. Hindi kayo bumili. Sino ba nag-a-approve ng budget ng military? Di ba kayo? Sa Kongreso? Yung OVP nga, binawasan nyo ng confidential funds. Bakit? Kasi fake kayo. Fake talaga kayo. Ayaw nyo talagang magkaroon ng tunay na national security, ng tunay na kakayahan na protektahan ng bansa ang kanyang sarili. So, ginagawa nyo, sinasabotahin nyo lahat ng pwedeng gawing improvement sa military, lahat ng pwedeng gawing improvement sa ating mga national security sector, lahat. Imagine, for 20 plus years, mga kotsero, for 20 plus years, nandiyan na yung bayan na yan, yung Gabriela na yan, and lahat ng mga act teachers, matagal lang nandiyan yan. Pero meron bang naging improvement sa ating military simula nung nandiyan sila? Wala. Tapos ngayon, nagreklamo sila. Tuloy natin yung basa. Si Brosas naman, si Arlene Brosas, may sarili siyang version ng kanyang sinabi. Ang sabi niya, Brosas said the planned Philippines-Japan Military Access Agreement is just another version of the VFA, which led to many cases of violence against women in the country. Many ba? Alam ko merong isang napatay na trans. But wala akong nabalitaan na violence against women other than that. Basahin natin sinabi niya. The Japanese government has yet to issue a formal apology for the abuses committed against comfort women during World War II. The brutality and violence faced by comfort women must serve as a wake-up call for President Marcos Jr. to reconsider its stance and refuse a military agreement with Japan. Okay. We cannot turn a blind eye to the struggles faced by comfort women both in seeking justice from the Japanese government and in their everyday lives. The Philippine government must actively assist and support them in their fight for justice instead of getting cozy with Japan for the sake of military and security deals. So ang gusto nila mga kotsero, hindi naman sa nagiging insensitive tayo sa naging karanasan ng mga comfort women. Hindi yun ang sinasabi natin. But that's a totally different issue from this one. That's a deflection from the actual issue. Anong kinalaman ng issue ng comfort women sa issue ng national security natin? Pareho ba itong sitwasyon na to ng World War II?
Meron bang invasion na nagaganap? May Japanese invasion ba na nagaganap? Wala. Papasok ba sila ng Pilipinas bilang at magtatayo sila ng de facto government? Hindi. In fact, magkakaroon tayo ng security partnership with Japan para protektahan ang territorial integrity ng bansa. This issue, ito po mga kotsero, dito magaling ang mga komunista dito magaling ang mga propagandista. And actually, feeling ko maraming tao natututo kung paano maging propagandista sa pamamagitan nitong mga komunistang to. Kapag mayroong isang issue, i-deflect nila sa iba. Ayaw namin ito, maganda example. Ayaw namin sa RAA, sa Reciprocal Access Agreement ng Japan. Bakit? Kasi may comfort women. Ibang issue yun Deflection ang tawag dun. Ito pa, example. Maganda example. Na lagi sinasabi ng mga komunista. Ito, human rights. Ito. Ang daming namatay sa drug war, etc. Ang daming namatay sa drug war. Ito yung issue, ng mga namatay sa drug war, etc. Tapos kapag kinonfront mo sila, paano yung mga pinatay ng NPA? Hindi, wala yan. Hindi yan totoo. Ang NPA ay mga revolusyonaryo. Pinaglalaban lang nila ang karapatan ng bansa. Yun sila. Nagde-deflect sila. Sinasabotahin na lang. Hindi pa nga nag-uumpisa, sinasabotahin na. Parang kahapon, nag-comment si Frank Castro doon sa bagong appoint na DA Secretary. Hindi pa nga nag-uumpisa, wala pa nga day 1. Yung issue po, mga kotsero, again, being sensitive to what happened to the comfort women with due respect. That is a completely different issue. At iba rin ang pamamaraan kung paano yan i-resolve. Etong issue ng West Philippine Sea, iba ang pamamaraan kung paano ito i-resolve. At hindi ito madadaan sa pakiusap. Kailangan talaga dito sa West Philippine Sea ay mabuo ang ating mga partnerships sa iba't ibang bansa. Australia, Japan, South Korea, US. Kailangan talaga ganun. Dahil ang China, matigas ang ulo at makapal ang muka. Dahil ganun, kailangan natin ng ating mga kaalyado. Nakakatawa nga itong mga komunista na to kasi tinan nyo sila rin yung nagrarally at sasabihin na ang West Philippine Sea ay para sa Pilipinas. Various sectoral groups on Monday called on the government to address issues between Philippine-China relations and defend the country's rights over the West Philippine Sea. Ipaglaban ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Tapos nung ginagawa ng Pilipinas na ipaglaban ang karapatan sa West Philippine Sea, sasabihin nyo, hindi pwede yan, ayaw namin yan. Anong klaseng kabobohan yan, Franz Castro? Anong klaseng kabobohan yan, Arlene Brosas? Anong gusto nyo? Kayo ba mga NPA, haharap kayo doon? Padala kayo. Mag-enlist kayo sa army. Yung mga NPA. Utusan nyo yung mga NPA nyo na mag-enlist sa army, magpa-deploy kayo dyan sa Bajo de Masinloc. Para makita talaga namin yung totoong pagiging makabayan nyo. Kayo, etong mga aktivista na to, asa na kayo? Yan. Ayan. Kayo mga aktivista, kaysa naglalagay kayo ng placard dyan sa tapat ng kung saan man kayo naroon, pumunta kayo sa Zambales, pumunta kayo sa Philippine Coast Guard, magpa-enlist kayo sa Philippine Coast Guard, at kayo mismo ang lumayag sa West Philippine Sea. Kesa yun nang gugulo kayo sa strategy na uubra. Puro kayo ganyan Puro placard. Ibaba nyo yung placard nyo, magpa-enlist na kayo. Sa AFP or sa PCG. Kasi, etong kaka-placard nyo, etong kakarali nyo, ito. Ayan. Yung kakarali nyo yan, walang magagawa yan. Buti pa nga ang administrasyon may ginagawang paraan para ma-address yung problema sa West Philippine Sea. Kayo, anong ginagawa nyo? Wala. Puro kayo reklamo.
Eto, si Franz Castro at saka si Arlene Brosas, pinapalamo ng taxes natin to. Pero anong ginagawa? Wala. Puro sabotahe. O, pinapalamo ng taxes natin yan, pero wala. Wala silang kwentang representante. Hindi ko alam kung paano nahahalal tong dalawang walang kwentang representante na to. Pero, nahahalal sila. Hindi ko alam kung paano. Dapat dinidisqualify na ng COMELEC tong dalawang to eh. Gusto nila, ayaw nila sa Japan. Buti pa nga ang Japan, no? 4 na mahalagang kasunduan ang nalagdaan sa isang araw lang. 4 yan, mga kotsero. Ano yan? Official security assistance mula sa Japan, kabilang na ang exchange of notes sa non-project grant aid para sa pagbili ng construction equipment sa road network improvement, implementation at disaster quick response sa Bangsamoro Autonomous Region o BARM. Kasunduan ng dalawang bansa para mas malalim na bilateral relations, particular sa maritime domain, awareness at disaster response. Memorandum of Cooperation sa sektor ng pagbimina sa pagitan ng Department of Environment and Natural Resources at Ministry of Economy, Trade and Industry ng Japan. Memorandum of Cooperation sa turismo sa pagitan ng DOT at Ministry of Land Infrastructure, Transportation and Tourism ng Japan. Kaya niyong gawin to, Franz Castro, Arlene Brosas? Kaya niyong magpasok ng ganitong klaseng mga benepisyo sa bansa? Wala pa kayong nagagawang ganyan. Kahit pag-aralan natin ang history nyo sa Kongreso, wala pa kayong napapasok na beneficial para sa bansa. Puro lang kayo kuda. Ito pa. Hindi lang yan, mga kotsero, matutuloy. Magkakaroon na ng joint military exercise ang Pinas, US, Japan at South Korea. This will significantly increase the capabilities of our Philippine military para protektahan ang ating territorial integrity. Manila, Philippines, magsasagawa ang mga militar ng Pilipinas, US, Japan at South Korea ng serya ng mga joint training exercises na tinatawag na Kamandag 7 sa Luzon kasama ang Batanes, Zamboanga, Tawi-Tawi at Palawan sa November 9 to 20 ayon sa mga opisyal. Ayan na, buo na yung alliances natin, guys. Kaya nanginginig si China eh. Susunod pa si Malaysia, susunod pa si Vietnam. Saan ngayon tatakbo si China pag nangyari yun? China has the largest naval force in the whole world. Totoo yan. They have more than 300, if I'm not mistaken, ships. But, kung maraming nagsasama-sama para labanan yung 300 nila. Diba? 376 million na tulong para sa BARM roads at emergency response. Ito yung binasa natin kanina. Yung halaga nito, yung official security assistance na yan, ang halaga niyan ay 376 million pesos worth of Japanese aid. Hindi pa kasama dyan, mga kotsero, yung ODA, yung development assistance para sa pagpapagawa ng mga tren. Diba, na-mention natin kahapon, nung nagla-live tayo kahapon, na-mention natin na yung ODA for our trains na dating hinahawakan ng China, wala na, kinancelan natin yun sa China. Kanino na natin ibibigay? Sa Japan. Pag naayos yung mga tren natin, ang laki. Significant ang i-improve ng ating railway system. So, paano na? Hindi lang kasi military ang pinapasok, Frank Castro at Arlene Brosas. Kung ginagamit nyo yung mga kokote nyo, alam nyo. Alam naman nila eh. Ayaw lang nilang bigyan ng recognition. Kasi ang gusto nila, puro batigos. Ang gusto nila, magkagulo ang Pilipinas. Bakit? Pag nagkagulo ang Pilipinas, magkakaroon ng pagkakataon ng NPA na makapasok sa kapangyarihan. Yun lang talaga ang gusto nila, guys. Kaya mga kotsero, hanggat nagkukuda itong mga to, sasagutin natin yung kuda nila.
Kaya yun mga kutsero. Pero hanggang dito lang po muna ang ating video for today mga kutsero. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, and subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel. At paki-follow na rin po yung ating Facebook page mga kutsero. And I'll see all of you in our next Coach Jared Live. Bye everyone. See you next time. Bye!